Yes, pakitaas naman po ang inyong mga kamay para naman po ma-recognize po namin kayo. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord. So, I am Angel and welcome to Faithful Jesus Church where everyone is a leader who loves God and leads disciples of all nations. So, before anything else po, let me just share some of our announcements. So, join our midweek service every Thursday, 6 p.m. po yan via Zoom. Yes po, online po tayo nun. So we also encourage our daddies and momshies to bring your kids here at Faithful. Dahil meron po tayong Kids of Destiny at 10:45 a.m. and you may look for Teacher Drusel or Teacher Len. Meron din po tayong J12 Meetup at 11 a.m. Just look for Ate Misha. Ayan po. Para naman po sa ating mga kabataan, meron din po tayong CYOD service. Every Sunday din po yan at 1 p.m. and just look for Kuya Miro. And for our CYOD conference, bumabalik na po ulit ang ating CYOD conference. It is entitled Light Bearer. Join us on September 28, 1:30 to 6 p.m. po yan dito sa Faith Pavilion. Our registration fee is only for 60 pesos. And also, church, meron din po tayong church anniversary season. Come and join us this October 19 as we celebrate our 31st anniversary of Faithful. Stay tuned for more details and you can visit our Facebook page for more details. For our Faithful Weekend naman po, it is moved on November 29, 7 a.m. to 9 p.m. and our registration is still open. Our registration fee is only for 499 if paid on or before October 21. And then 699 naman po ang ating regular rate starting from November onwards. Our water baptism is also moved on November 30. For more details, you can look for Pastora Wenica Celestial. And bago po ang lahat, gusto ko rin po batiin ang ating birthday celebrant. So, kung may mga katabi po kayo na mag-birthday for this week, pakibati naman po natin sila. And for our faithful volunteers, happy birthday po to Ate Imelda and Kuya Dan Jakes. Sige po, let's ready our hearts and minds as we give our best praise and worship for the Lord. Praise God. Sige po, tayo na po tayong lahat. Good morning mga ka-faithful! Good morning mga ka-faithful! Ayan, naramdaman niyo po ba yung hampas ni Kuya Arvin dun sa kanyang drums kanina? Isa pa nga, good morning mga ka-faithful! Ayan. So, lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, bago mag-start yung klase, that we always have a goal. Hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay na wala lang. We come to this church this morning for a reason. Amen? Pwede po bang i-share natin sa ating pinakamalapit na katabi, ano yung dahilan? Bakit ka narito ngayong umagang ito? Napilitan daw kasi. Purihin ang Diyos. Praise God sa lahat po ng mga dahilan na i-share natin sa ating mga katabi. And Ate Pai, allow niyo po ako na sabihin yung reason ko kung bakit. Na 20 years ago, dito po sa exact same church na to, ako po ay ilang taon nun? 21? 21 po, 20 years ago. Pagtapa ko po sa church, una ko pong naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Yun po ang dahilan ko noon at yun pa rin ang dahilan ko ngayon. Minamahal ako. Pakisabi nyo nga po yun sa inyong sarili, minamahal ako. Eh, sinabi sa katabi, sabi, mahal kita. Hindi. Sabihin mo, minamahal ako. Alam niyo po yung pagmamahal na nagbabago sa pagkatao? Pagmamahal na nagpapatawad?
pagmamahal na nagbibigay ng pag-asa, pagmamahal na nagpapalaya ng kamay para sumamba. Lahat po yun natagpuan ko nang makilala ko si Lord sa sambahang ito. Ngayon po, sabay-sabay po nating ibukas ang ating mga labi sa pagbabasa ng kanyang salita mula sa mga awit 118, 26 to 29. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Magkabuti sa kanyang mga hinirang. Tayo ay magdala ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang at tayo'y lumapit sa dambanang banal. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat at pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Amen. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Handa na po ba tayong sayawan at awitan ang pag-ibig na nagbabago? Sige po, babaguhin niyo po ang ating mga isip. Ifo-focus niya po sa pagsamba sa Kanya. Itaas po natin ating mga kamay. Pinupuri, sinasamba, dinadakila po namin kayo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Lord God. Salamat dahil mahal ako. Salamat dahil mahal mo kami. At lahat ng pumasok sa sambahang ito ay makakaranas ng pagmamahal na nagpapalaya, Panginoon. Kami ay aawit, kami ay sasayaw, Panginoon, para sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Malakas na palakpak para sa atin pong Panginoon. Sabayan po nating sumayaw ang ating mga kabataan sa unahan.
bago. Sige po, patuloy po natin siyang pasalamatan. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawa. Bakit nga ba? Anong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan? Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Tunay na may saya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Amen! Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, O Jesus! Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Hallelujah! Isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Kami ay nagsasaya sa piling mo, O Panginoong Jesus. Salamat po. Hallelujah. Ang susunod po nating aawitin ngayong umagang ito is an original composition of the music team. Ito po ay pinanganak noong panahon ng pandemya, during the pandemic in 2021. Nung una po siyang naisulat. And it is out of desperation, matinding pangangailangan, matinding pagtawag kay Lord nang ito po ay isinulat. This is just a story of how an empty life was redeemed by the Lord. Isang buhay na empty,
pero nakatagpo ng pagmamahal mula sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong awitin ito. Awit natin para sa ating Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Sa iyong kabutihan, ako'y mananahan at aawitan kang walang hanggan. Ako'y tinumbos sa kasalanan. Binago ng iyong pagmamahal. Sa iyong katapatan, ako'y mananahan at aawitan kang walang hanggan. Sasambahin, ika'y papupurihan, laging nanaisin iyong kalooban. Sasambahin, ika'y papupurihan, Panginoon ng aking buhay.
pag-ibig mong hindi nagbabago kailanman. Sa pagmamahal na nagtutulak sa amin upang magpatuloy. Sa iyo ang aming mga pagsamba, ang aming puso, buong buo, Panginoon. Walang kasing ganda ang pag-ibig mo. Walang katulad ang aming Diyos. na makatinawanan, ngunit hindi
kami sa lugar na ito, Panginoon. And Lord, we pray, Father, that you enable each and every one of us, Lord God, to honor your name, Panginoon, to give you the highest honor, Lord God, that we can give you today, Ama. Salamat, Panginoon, for allowing us and helping us, Lord God, to make a good fight of faith, Lord Jesus, sa isang buong linggong ito, Panginoon. Lord, ikaw ang dahilan, Panginoon, at araw-araw kaming babalik sa inyong presensya, Ama. Dahil, Lord, sa inyong presensya, narito po ang aming kapahingahan, narito po ang aming comfort, narito po ang aming kagalingan, narito po, Panginoon, ang inyong provision, Ama. Narito po namin nararanasan ang inyong pagyakap, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mong kay ganda. Hallelujah. Sige po, church, can you please open your mouth and thank the Lord na sinamahan ka niya na magtagumpay sa isang buong linggo na hindi mo sukat akalain na makakatayo, makakalakad ka. But because of His grace, because of His love, you are still standing by His grace. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y sa'yo. Ako'y laban mo. Ikaw lang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Pakisabi po, ako'y nilaban mo. Hallelujah, Jesus. Buhay Lord, salamat. sa'yo. Hallelujah, Lord, salamat. For the last time, can we sing, Lord, ako'y nilaban mo. Church, maraming pagkakataon this week na ginusto nating mag-give up. But because of the love of the Lord and His grace and mercy, ipinanalo niya tayo this week. Can we just sing this for the very last time? Ng buong puso, buong isip. If you can close your eyes, just close your eyes and let your heart sing this for the Lord. Ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Lord, words are not enough to say how much we are grateful and how much we are blessed dahil meron kaming ikaw sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, 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 Panginoon. Sige po, church. Paulanan natin ng pasasalamat ang lugar na ito para sa ating Panginoon. Sige po, open your mouth and allow your Jesus, allow your God to hear your voices. Hallelujah, Jesus. Sige lang, just close your eyes. Hayaan mo yung katabi mo. Hayaan mo siya. Dahil ang nakaalam ng tagumpay, ikaw at ang Diyos na pinunta mo sa lugar na ito. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lord. To you all be the glory, honor, and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige po, can we give our best clap offerings to our Father na buhay na buhay. Hallelujah, Jesus. Pakisabi sa katabi mo, nilaban ka ng Diyos, kaya lumaban ka rin. Sabay-sabay po tayong mag-declare, I believe in the Father, Son, and the Holy Spirit, that I am forgiven and saved with blessings to inherit. I am loved, favored, gifted, and anointed, and I believe it. Miracles in my home, campus, and workplace, God will show them. No weapons formed against me will prosper. I am not a loser. I am a real winner. Here to trust and obey my leaders to conquer. With God, I am a fighter and not a quitter. Daily, I will pray and read the Bible. To weekly faith groups, I am accountable. Worship on Sundays, I am available. Daily sharing the gospel, I am able. Whatever happens, we will move forward. We will not quit, for we are God's stewards. Make things happen, for we are not cowards. Bringing down God's glory is our reward. 2025 is the year of forward to fulfillment. God bless us all. We can now be seated in God's mighty presence. Pakibati po ang ating mga katabi ng isang napakagandang umaga. And welcome again to Faithful. Alam niyo po kapag nagsasama-sama po tayo, one of the great things that God does to us is to strengthen us all the way. Mamaya po, after the fellowship, maybe you can stay for a few moments para makapagkwentuhan naman sa ating mga kapatiran kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Today, we will talk about one of the important things about our life, and that is grace. 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 And the title of this message is Grace Sustains. And this is the catch of this message. Grace, or God's grace, sustains us from all our temptation, tiredness, and even our troubles. Because of all of this, we can be thankful to God in everything. So bago po tayo mag-pray, pakitanong po sa ating katabi kung ano po yung isang bagay na thankful ka sa ating Panginoon. So panghawakan po natin yan, yung kung saan po tayo thankful. Let's just pray. Heavenly Father, we ask now that you will give us the grace to always sustain us in our lives. We thank you so much for everything that you have prepared for today, even your message to us in a very personal way. We ask now that you will help us grow in our faith and also grow in the areas that we need to grow in our life. Thank you so much. May your grace be sustained in our lives, in every area of our lives. In Jesus' name we pray. Ito totoo to sa lahat ng mga atleta at sa mga napapanood nating mga magagaling na atleta. They are known to possess three of these characteristics: speed, skill, and endurance. Palagay ko yung pinakamahirap ma-develop dito yung huli, yung endurance. Yung itatagal mo sa laban na haharapin mo sa buhay. At sa atin, hindi tayo nalalayo kasi yun ang pinakailangan natin para matapos
ang mga karera na ating tatakbuhin. Bawat isa sa atin dito ay tumatakbo sa isang karera. Karera ng ating buhay, karera ng ating pananampalataya. In 2 Timothy chapter 4 verse 7 it says, I have done my best in the race. I have run the full distance and I have kept the faith. Buti sa ating Panginoon, ang gusto niya sa atin ay matapos ang ating karera ng maganda. In fact, God will make sure that we finish our life's race with flying colors. Let's go to Philippians chapter 1 verse 6. Apostle Paul said, I'm sure of this, that he who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tignan mo yung kasama mo. Tanungin mo siya, meron ka bang karerang tinatakbo ngayon? Yung karera po, yan ay metaphor ng ating buhay. Na meron tayong mga challenges na pinaglalabanan o kaya yung pang-araw-araw na ating ginagawa parang karera din po yan. At dahil po niyan, we will need God's sustaining grace. If may isusulat po kayo sa inyong notes, sabihin mo ito sa sarili mo, I need every day God's sustaining grace. Kasi yan yung magdadala sa atin ng kapangyarihan para lalong lumaban. In fact, what is God's sustaining grace? It is the power to keep you going even when you feel like you are giving up. And this will help us endure even when we don't think na parang kaya natin. Di ba may mga hamon tayo sa ating buhay na nalampasan na natin, na nakaya natin? And at the end of that day, we say, ay, nakaya ko. Pero tanungin mo sarili mo, ba't mo nakaya yun? Kasi sa totoo lang, tinulungan tayo ng Diyos. Itong maganda. The good thing is that this life is not actually a sprint, but a marathon, wherein we win by encouraging and supporting each other. Ngayon po, bago tayo magtuloy, isipin mo lahat tayo dito nasa isang marathon. At sa marathon na to, lahat tayo mananalo. Pero kinakailangan yung katabi natin, encouragein natin siya. One word to encourage your partner now or the person beside you. Ano yung word na yan? Kumari nga, pwede kung kaya mo, hawakan mo kamay niya, sabihin mo, kakayanin mo yan. Diba? Kakayanin natin yan. Sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin yan. So, 3 area lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Maraming areas ng buhay natin yan. Pero 3 areas where I believe that God's grace sustains us when there are these 3 things. Number 1, temptation. Number 2, tiredness. And number 3, trouble. Ulitin nga natin yung 3 areas na yan. Temptation, tiredness, and trouble. Nakakaranas ba tayo niyan? Yes. So simulan muna natin doon sa isa sa mga palagay kong pinakamahirap na harapin natin, yung tukso ng buhay, temptation. At sa totoo lang, in this first area, no one is exempted from being tempted. Lahat po tayo, kasama na po ako dyan, we are all tempted. At may isang tempter lang talaga sa ating buhay. He is codenamed the devil, pero ang totoong pangalan po niya, Satan or the adversary. 1 Peter chapter 5 verse 8. Keep a cool head. Stay alert. Ano yung sabihin ng alert? Nakabantay ka. Kumbaga, lagi kang alerto sa pwedeng mangyari. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to catch you
napping. This is in a more softer version of the Bible, but I would like to show here the fact na nakaredy ang ating kalaban, nakabantayan, at naghihintayan ng sitwasyon na tayo ay hindi alerto. Madalas, doon sa panahon na tayo ay medyo inaantok, medyo nagleleylo, doon tayo gustong sugurin ng kalaban. Kasi yun ang pinaka-vulnerable moment natin. And this is the fact that the moment we jumpstart to be a believer of the Lord Jesus Christ, the battle begins. Simula na agad yung laban. And the devil's only objective is to destroy every one of us. Wala siyang ibang objective sa atin, kung hindi wasakin tayo. At tingnan po natin ang aral ng salita ng Panginoon, John 10:10. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Maliwanag yan. Pero may magandang part po dyan sa verse na yan. The Lord Jesus came that all of us may have life and have it abundantly. So kahit na gusto tayong pabaksakin ng kalaban, that is also the best opportunity for God to show His life and His abundance to us. Siguro isa sa mga pinakamaganda na araw-araw na ating ipagpasalamat ay tayo ay buhay pa. Sino po dito, you are thankful that you are still alive? Diba? Siguro kung may isang bagay na paggising natin sa umaga ay mapagpasalamat tayo, ay tayo'y buhay pa. Kasi yung iba, binangungot na ho. Yung iba, may nangyari na, hindi na nagising. Pero, tignan mo naman yung kasama mo. Buhay pa rin. Dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa hirap, pero buhay pa rin. At dahil buhay tayo, pwede tayong bigyan ng Panginoon ng pag-asa. And we are never facing alone in temptation. Kumbaga, hindi tayo nag-iisa. God is good enough to protect us from falling and even failing, and great enough to sustain us until we win. Kung si Satan, ang objective sa atin, pabaksakin tayo, si God, ang objective sa atin, manalo tayo. Thank God, we already have the proof that God won through the Lord Jesus Christ. Kaya sa laban na to, panalo na tayo. Banggitin mo sa sarili mo, panalo na ako. Banggitin mo sa kasama mo, panalo ka na rin. Diba? Sabi nga ng mga doktor diba? Na the fact na nabuhay ka, the fact na naipanganak ka, panalo ka. Kasi diba? Naglalaban yung mga naghahabulan ng mga kung ano namang mga cells nun para mabuhay tayo. At dahil dyan, we are here. Even if we have challenges, even we have temptations, even if we have hardships in life, God is still here to help us. Let me encourage you with this verse. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation. Ulitin ko guhitan nyo yan if you have your Bibles. No temptations overtaken you except such as common to man. Kaya sabi ko nga kanina, di ba? No one is exempted from being tempted. And the Bible is very clear on that. Common sa atin ang tayo ay matukso. But God is faithful. Guhitan nyo yan. God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. I like to focus on those keywords. Tingnan niyo po ito muna. Dahan-dahanin natin. Our God will make it sure that even if we are tempted, makakaya natin yun. Gagawa pa siya ng daan para tayo ay makaiwas o makatakas. At ito pa, kung halimbawa ipit ka na,
kakayanin mo pa rin kasi bibigyan ka niya ng lakas. Hawakan mo ulit ang kamay ng kasama mo, sabihin mo, kakayanin natin to. Mas masarap sabihin yung natin di ba? Kasi ibig sabihin may mga kasama tayo. Di ba? Mas masarap na lumaban sa buhay na alam mo may mga kasama ka. Minsan naisip ko, kapag si Manny Pacquiao lumalaban, ang daming kasama. Pero naisip ko rin, yun din yung support niya. Yung lahat ng mga kasama niya, yun ang tumutulong sa kanya para lumaban. Sa larangan ng buhay na to, may kasama tayong Diyos, may pamilya tayo, at may mga kapatid tayo na katulong natin para manalo. Now, ang maganda pa dyan is this. Gagawa siya ng daan para tayo ay makaiwas o makatakas. Alam niyo ang problema minsan sa tukso, hindi actually yung tukso Yung problema sa tukso, yun yung, halimbawa, sa mga boys o even sa mga girls, kahit mag-asawa o kahit mga magpa-partners na. May isang beses po na kami mag-asawa na sa isang mall. So, naglalakad po kami nun, biglang may dumang sexy. O, di ba? Pagsubok sa akin yun. So, nung may dumaan na, nakatingin na agad sa akin si Teacher Mitch. Ako naman, di ko alam kung anong gagawin ko. So, napansin niya, medyo napagganon ako. Siyempre, appreciating the beauty. O, di ba? Lusot, di ba? Okay, now, ito ang problema sa tukso. Yung ikalawang tingin. Ikatlo at ikaapat na tingin. Okay? Buti na lang, isang tingin lang ako. Tapos diretso na ako. O, di ba? Minsan kinakailangan pagtukso para makabayo tayo Diba kinakailangan may nakaganyan. Para tuloy na iisa lang nakikita mo, isang objective lang ang bigyang papuri ang ating Panginoon. Minsan po, sometimes people see me as OA. Kasi bakit po? Kapag ako'y nasa kotse, yung mga kapatiran, alam po yan, at may kasama ako, halimbawa, isang hindi maiwasan, may isang kapatirang babae na kinakala sumabay sa akin, hindi ko siya pinauupo sa tabi ko. Ang pinauupo ko lang dyan, either anak ko o asawa ko. Doon siya umupo sa likod. Hello? You know, because of that, I have protected myself from that form of temptation. Sa paglaban sa tentasyon ng ating buhay, kinakailangan meron kang matinding sistema. Yung mga sundalo dito, yung may mga military training dito, kaya kayo nananalo because you have a plan, you have a strategy, you have a tactic. Sa laban ng buhay natin, kinakailangan gawan natin ng sistema. Sabihin sa katabi, sistema. Oo. Pag ako naman bumabiyahe, halimbawa, let's say, hindi maiwasan na ako lang mag-isang babiyahe. Ang asawa ko naman, laging either nagko-call yan o kaya nagpapaalala. Pero nung tumagal-tagal na, naging automatic na sa akin. Na, halimbawa, darating ako doon sa isang area na yon, automatically, ko-call na ako. Not because she is insecure about me, but because there's accountability. Diba, accountability is also something that can help you. Hello? Mapababae, mapalalaki. Sa mag-asawa dito, sabihin sa bawat isa, accountability. Okay. Minsan ang tawag natin dyan, selos pero basically it's accountability. Now, question. Ano yung one temptation na yon na palagay mo medyo mahina ka na kinakailangan mo ng sustaining grace ni God? Pakishare sa kasama ngayon. Isang temptation. It could be as practical as lagi ako napapa-extra rice. Diba?
Meron, di ba? Merong isang temptation na laging doon tayo nadadapa. At dahil doon, kinakailangan maging aware tayo. Kinakailangan, lagyan na rin natin ng konting sistema yan para makaiwas tayo. Naalala ko, long ago, kaming buong family, nagkaroon kami ng isang trip sa isang bansa. Yung Taiwan, first time na nakarating kami as a whole family doon. Tapos, ito po, meron silang batas nung panahon na yun. Ito yung batas nila. Pag kakain ka sa isang kainan, ang batas nila, 1 cup rice lang. So, nung oras pong yun, yung mga anak ko, siyempre kakain kami doon sa isang kainan. Fast food po yun. So, nung nagkagutuman na, nung nag-order kami ng extra rice, ayaw kaming bigyan. Akala ko rude lang talaga sila na ayaw magbigay. Yung pala, meron silang policy. Tinuro nung manager, 1 cup policy. Hello? Kaya noon, gumawa sila ng paraan. Nagluto kami ng konting kanin nun sa aming place. Tapos pagkakain kami, dahan-daming nilalabas yung rice. Pero di ba magandang system yun, di ba? Yung parang para makaiwas ka. Di ba? There are things that we need to do para makaiwas sa mga bagay na dapat nating iwasan. Pangalawa, tiredness. Pagod. It could be physical, it could be spiritual, it could be emotional. Ang daming klaseng pagod. Ngayon, bago tayo magtuloy, pakishare sa ating katabi, anong klaseng pagod ang na-experience mo? Meron pa nga mental eh. Di ba? Pagod. Di ba? Tiredness, pagod. Now, tingnan po natin to. Life's challenges can be exhausting. Lalo kung sunod-sunod yung bayo sa'yo ng pagsubok. Di ba? Nakakapagod yan. And it requires so much energy and strength. Pakisabing energy, pakisabing strength. Kailangan natin pareho yan. Hindi magkapareho yung salitang yan eh. Magkaiba yan eh. Kumbaga, yung isa, pwede mong ma-generate mula sa'yo. Yung isa, kinakailangan i-develop mo pa. Now, we need God to extend His help in times when we are about to give up. At doon papasok yung tiredness. Kapag yung panahon na hindi na natin kayang lumaban. Kaya nga kailangan natin ng sustaining grace ng ating Panginoon. Sa mga nakakaranas sa iba't ibang klaseng pagod ngayong araw na to, I am encouraging each one of you. May Diyos na pwedeng tumulong sa atin. Psalm 73 verse 25. In fact, isa to sa mga paborito kong verse na kapag napapagod ako, binabasa ko to. Tingnan niyo po, ang ganda po nito. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth I desire besides you. Tingnan niyo po itong verse 26. Makaka-relate kayo dito. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Dinideclare ko sa Diyos yan. Kapag pagod na ako, Lord, you are my strength. Kasi pag hindi na talaga natin kaya, bumibigay na lang tayo. Hindi masamang umiyak. Hindi masamang mag-breakdown. In fact, I will even encourage you to do that. That is not a sign of weakness. That is a sign that you are human. Hello? Tao tayo. Pwede tayong bumaksak. Pwede tayong mapagod. Pero ang maganda, may Diyos tayo. We have another option in life. And that is option A. We have a God who will help us.
Tingnan niyo po ito. Psalm 28 verse 7. Palagay ko iba sa inyo, pagkatapos ng message na to, isusulat niyo to, ilalagay niyo to sa mga offices at sa mga bahay po ninyo. The Lord is my strength and my impenetrable shield. My heart trusts with unwavering confidence in Him. And I am helped. Tingnan niyo po I am helped. Tinutulungan ako ng Diyos. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song, I shall thank Him and praise Him. Now, before we continue, what is your most favorite worship song? Share with your friend now. Share with your partner. What is your most favorite song? Worship song. O, di ba? Bakit po? Bakit ko na itanong yan? Bakit ko na itanong? Bakit po? Kasi worship sustains us with God's strength. Ulitin ko po yun. Worship sustains us with God's strength. Halimbawa, pagod ka na, hirap ka na. Tapos, out of the blue, biglang kanta mo, God will make a way where there seems to be no way. Di ba? He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Di ba? Yung simple na pag-awit na yon, what will happen is that God will send a portion of His strength to you so that pwede ka pang tumayo at lumaban. Di ba? Hello? Di ba? Yang mga kantang yan na inaawit mo sa mga panahon ng iyong pagsubok at paghihirap, yan ang makakatulong sa iyo sa mga panahon na ikaw ay naghihirap o pagod na pagod. Kaya ito kapag pagod na tayo, itong una natin gagawin. Pumasok ka sa kwarto, para wala sa makakita sa'yo, itaas mo kamay mo at umawit ka sa Panginoon. Pag hindi mo na maunawaan, umawit ka na lang, Panginoon, tulungan mo ko. You know, when you do that, sometimes God will give you the strength or even another perspective to face life. Now, let's look at this. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Pakibanggit nga, comfort. Who comforts us in all of our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Why are we experiencing the comfort of God? Because we will be used by God to also comfort others. And the best way to be happy in life is to serve others. Hello? Diba? Pero magsisimula yun sa'yo. Papalakasin ka muna ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng comfort na kinakailangan mo. Ibibigyan niya yung hope na yan sa'yo. Then after that, you will be an agent of hope. Gagamitin ka niya para makatulong sa iba. Hello? Now, kaya tayo nandito. Bakit tayo nandito? Kasi pinapalakas tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng biyaya para tayo'y makalaban at makausad pa sa lahat ng ating mga hamon. And because of that, He will give us that comfort. Listen to this. God is the God of all comfort. He knows our trials and even our tribulations. He knows when we are exhausted and about to give up. Now, pakishare po sa ating mga kasama ngayon. Ano yung isang bagay na madalas nagbibigay sa iyo ng pagod? Bakit ka napapagod kapag nangyayari yun?
Uulitin ko. Hindi masamang mapagod. Hindi masamang mapagod. Pag napagod tayo, may solusyon ng Diyos dyan. Pag physical yan, pahinga ay bibigay sa atin ng Panginoon. Pag tungkol sa isip yan, kapahingaan ng ating isip. Pag tungkol sa ating emosyon yan, may mga pwedeng tumulong sa atin para tayo'y makabangon muli. Pangatlo, so tapos na tayo sa temptation, then tapos na tayo sa tiredness. Ito yung huling-huli. And this is the area where sometimes we don't have trouble. Kasi minsan dumarating sa atin to ng ganun-ganun lang. Now, troubles are common to every human. In our lives, we will surely have obstacles and uncontrollable situations. Magkakaroon talaga tayo ng mga ganyan. Beyond our control. Beyond even the system that we have installed. John chapter 5 verse 7. But mankind is born for trouble, as surely as sparks fly upward. Bakit tayo born for trouble? Kasi nandyan yung imperfection eh. Yan pa rin yung nung nilikha tayo ng Panginoon, yan yung medyo nasira sa atin in the image of godliness, the imperfection. Now, we can only handle these situations beyond our control if we have hope, pag-asa. Sabihin nga natin, pag-asa. Hope. Now, Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things which He has called me to do. Through Him who has strengthens and empowers me to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. I like the last part that says, God infuses us with inner strength and confident peace. Sa panahon ng ating mga troubles, alam natin, sagot tayo ng Diyos. Now, God will surely help us in all our troubles. In Isaiah chapter 41 verse 10, it says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Grabe, no? Kung mangako ang Diyos, talaga sinasabi niya, kakayahanin mo to kasi tutulungan kita. And that is our hope. We have God with us. And one great way to handle our trouble is to be enlightened by God's Word. I'll share you 3 verses so that we can be enlightened about this. Psalm 119 verse 105. Your Word is a lamp to guide me and a light for my path. Na bawat binabasa natin na salita ng Panginoon, ginagabayan niya tayo sa ating mga troubles sa buhay. Isaiah 40 verse 28 to 31. Don't you know? Haven't you heard? The Lord is eternal God, creator of the earth. He never gets weary or tired. His wisdom cannot be measured. Verse 29, the Lord gives strength to those who are weary. Even young people get tired. Pakitaas nga mga young people na katulad ko dito. Yan, yung mga young, no? Okay, yung mga kunyari young, pakitaas ang kaway. Yan, okay. Tingnan niyo po ito, ha? Young people get tired, then stumble and fall. So, hindi masama na kapag nagkakamali tayo, nag-fail tayo. But those who trust the Lord will find new strength. Grabe yun. Yun yung infusion of strength eh. Pag nag-trust ka kay God, God gives you that supernatural strength.
Ano pang sunod? They will be strong like eagles soaring upward on wings. They will walk and run without getting tired. Alam niyo yung kagandahan sa mga agila kapag lumilipad? Wala silang effort. Kita niyo, pinagkaiba ng agila at saka ng maya. Pag ang maya, pag lumipad, anong ginagawa ng mga maya? Diba? Pagpag sila ng pagpag, kaya kita niyo yung mga maya, pagkatapos na ilang distance, pagod na agad. Pero yung mga agila, anong ginagawa? Nakasakay lang sila sa hangin. And that teaches us that dependence of God is something that we need in our life. Listen to this, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But his answer was, eto, pakinggan nyo ito, sagot ng Diyos sa atin. My grace is all you need. For my power is greatest when you are weak. I am most happy then to be proud of my weakness in order to feel the protection of Christ's power over me. When you feel so much trouble in your life, remember this. God is in control. God is in control. In fact, maganda lagi na nating maalala to. Kapag hirap na tayo at kapag wala sa atin yung control, ito lang tatandaan nyo. Tatandaan nyo lagi. I cannot control this, but God can. God can. And that gives us hope in life para makabangon. Kaya ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Now, question. Ano yung bagay na nagtotrouble sa iyo itong mga araw na to? And how can God help you in this situation? This is the last sharing that we will share with our partners now. What is that one thing that's troubling you? And how can God help you? How can God help you? Paano ka tutulungan ng Diyos? Kasi minsan hindi alam ng Diyos kung paano siya papasok sa buhay natin eh. How can God help you? Temptations, even our troubles, even our tiredness, kaya ng Panginoon yan. We can just admit we cannot control it. Only God can. That surrender will lead us to hope, and that is God. Ngayon, encouragein po natin ating mga kasama at banggitin natin sa Kanya, kaya ng Diyos ang sitwasyon mo. God can and will help you. Sa oras pong ito, we will just worship our God and let God sustain us in all of the areas wherein we are being tried, being tested. Because God loves us very much. Tayo po tayo. As we do this, you will be given a symbol of the bread and of the cup. A symbol of the goodness and the love of God in our lives. At pag binigay na sa inyo, kunin niyo yung tinapay. The Word of God is very clear when He said, "For I received from the Lord what I also pass on to you, that on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it, and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" If you're tired, if you're tempted, if you're troubled, remember this. God loves you very much. Pinagdaanan ni Jesus yung lahat ng paghihirap na yan para lang sa ating lahat. Kainin po natin ang tinapay. Handa po natin masawa. This
cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. When Jesus said this, he was thinking about his love for us more than his sufferings, because God loves us so much. Sa pag-inom natin, kasama na rin natin ang pagsabi sa Panginoon, Lord, we embrace your sufferings and we glory in your sufferings. Inumin natin na naman sa araw. Let's just surrender before our God in worship and let Him touch our lives. Let Him minister to us if we are tempted, troubled, or even tired. Let Him touch our lives. I give you glory because of who you are. I give you praise because of who you are. I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. We sing, Lord, I worship. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi. Let this be your prayer and your song today. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, You are. my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. We sing Jehovah, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, You are. my Prince of Peace. And I worship you. Because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. my provider. My provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, You are. my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, My provider. Yes, you are. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. In this few moments, maybe God can use you to touch another person's life. Pinapalakas ka ng Panginoon dahil may mga nangangailangan ng kalakasan. May mga nangangailangan ng encouragement. May nangangailangan ng pagmamahal. And maybe God will use you today to touch that person's life. Sige po, lapitan po natin ngayon. You think that the Spirit is leading you. Maaring yung katabi mo na, maaring someone na nandoon ba sa may gilid, someone that you can touch. Maybe it's your husband or your wife. I would like you to minister to that friend, to touch that person's life. Huwag mo siyang palalabasin sa lugar na to without the strength and the encouragement of God. Let God use you
in a very powerful way today. Kung tapos na po tayo, maybe you can approach another brother or sister that needs prayer and encourage that brother and sister. If you're finished, again, let this song be your prayer. This week, let this be your song. Offer it to God because He is our help in times of need. Let's sing it again from the top and sing it now from your heart as a prayer to our God. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Sing it from your heart. Because of who you are, we sing, Lord, I worship. Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, My provider, Jehovah Nissi. you are. Hallelujah. Jehovah Shammah, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of Hallelujah. My provider. Jehovah Nissi. Shout it now. Jehovah Shammah, You my are. Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you Sing it are. again. Sing it again. Jehovah Jireh, You are. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shammah, You are. Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. You are, and I worship you because of Jehovah Jireh, Jehovah
Lord, you are our strength. You are our hope. You are our peace. You are our everything. Our temptations, our tiredness, our troubles will go away because of you. Thank you so much for your grace and your love, for your embrace. Thank you for your miracles today. In the wonderful, matchless name of the Lord Jesus, we pray. Let's give God the best clap of praise. Check. Ayan, pwede na po tayong umupo. Now that we have received God's Word, let us continue our worship through giving. So while you are preparing po, let me share this verse from mga Awit 23, 1-3. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapatnumbalik ang aking kalakasan at pinapatnumbayan niya sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. So, nire-remind lang po tayo ni Lord na if He is our shepherd, He is also our provider. So, ngayon po sa ating pagbibigay, siya po yung magpro-provide, siya po yung magre-restore, and also siya po yung gagabay sa atin. Let us also support our mission team by praying and helping to raise funds for our missions. Okay po, sige po, if you are ready, itaas na po natin ang ating mga envelopes and let us pray for it. Lord God, we thank you for being our shepherd and being our provider. Lord, as we give today, we offer it with grateful hearts. And we pray, Lord God, that you will support all of our needs. Bless every cheerful giver, O God, and this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. We may now give and God bless. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't kinaralan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Okay. Tayo po tayong lahat. Ngayon po, ito po dapat ang mangyari. Walang lalabas na lugar na yan nang hindi pinasaya ni Lord. Okay? Ngayon, I would like you to encourage your partner now at bigyan siya ng dahilan para ngumiti ulit. Para sumaya, para makaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Sino po dito kanina nakaranas po ng lakas ng ating Panginoon? Sino po dito alam mo may milagrong naghihintay para sa'yo? Sino po dito alam mo may pag-asa na galing sa Panginoon? Awitan natin ang Panginoon, sambahin natin siya. For He deserves the praise. Buhay ko na sa'yo'y sumpa, wala nang iba na nag-iisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na pumipin ka, buhay ko na sa'yo'y sumpa, wala nang iba na nag-iisip pa, kundi pasalamatan ka.
that we have your joy in our hearts. Even if we face challenges or trials, we know that you are in control and God is with us. Thank you so much. Lord, send us forth as your agents of hope and your gospel. Lord, we leave this place with your joy and peace. In Jesus' name we pray. And all God's people say, God bless you. See you next week.